Good evening, Brother Jando. Ako Oh, po'y bro, walang good tanong. day. Magpapasalamat lang ako sa inyong lahat at magbabati ng magandang gabi. Yun lang, Brother Jando. Maraming salamat. Ayun lang. Okay. wala, 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 ba, wala magtatanong ba? Ano ba itatanong ko? Nakalimutan ko na yata. Naalala ko yung sinabi nung yung sana si Father yung bang Brother Jando yung kuan yung relatives ko is Catholic but ang mindset niya parang Protestante. So pwede kaya yung mabigyan ng anointing of the sick? May problema po tayo doon, no? Pero kung kasalukuyan ano po yan? Conscious po ba siya? Kung ano? Yes, pero yung bang conscious siya po bro, Angel, pero yung bang na-influence yung Mindset. pananampalataya niya sa Protestant belief na bakit daw pupunta pa sa pare mag-confession, ganun ba? So kasi hindi na siya nagko-confess, so kailangan niya mag-confess bago siya mabigyan nun at mag-communion. Pero nagko-communion siya nabanggit ko na nga dapat pero I don't know kung anong influence kalakas sa kanya. Nahihirapan nga ako mag-explain sa kanya dahil matigas din ang ulo, medyo matanda na. So yun ang kuan kung pwede siyang mabigyan ng yung sa ganung sitwasyon. Yes, kasalukuyan po kasi yung sitwasyon niya is actually yun that's part of the sin of the Holy Spirit ayon kay Pope Gregory. So kasi yun yung ang maraming yung incredulity, schism, heresy, papunta na siya ron. So that's a mortal sin ayon sa catechism po natin. So ang mangyayari kasi rito na kasalukuyan is basahin nga po natin sino bang mayroong tayo rito, bro. 2089 nga po. Incredulity is the neglect of revealed truth or the willful refusal to assent to it. Sandali po. So i-assign natin isang kasalanan nangyayari kasalukuyan sa kanya is incredulity. Neglect of the revealed truth. Ibig sabihin rito hindi na siya nag-aalinlangan na siya, no, sa katotohanan, kapatid, no. So pag-aalinlangan na yon, incredulity ang tawag doon. Pangalawa, heresy is the obstinate post-baptismal denial or denial. Okay, sorry. Heresy is the obstinate post-baptismal denial of some truth which must be believed with divine and Catholic faith. Or it is likewise an obstinate doubt concerning the same. Yes, so another thing is heresy. So dinideny na niya yung mga ginagawa ng mga mga kaparian natin, no? Dinideny, obstinate, post-baptismal denial, and some truth which must be believed with divine and Catholic faith. So pangalawa na naman yung kasalanan niyang malaki doon, no? So kailangan niya yan. Pangatlo po. Apostasy is the total repudiation of the Christian faith. Schism is the refusal of submission. Schism. Schism is the refusal of submission to the Roman pontiff or of communion with the member of the church subject to him. So, yung pangatlo po, yung apostasy, yun patalikod na siya paalis na siya sa dahil sa paniniwala ng isa. Pangatlo. Pang-apat, schism. Ano ba yung schism? Ang schism po na kasalanan niya nagagawa kasalukuyan, siyempre ayaw na niya magpasakop sa pinuno, no? Mismo yung apostolic succession natin, yung mismo kapalit ng ating apostol Pedro na binigyan ng susi, which is Pope Francis. Schism po ang tawag doon kapag medyo nawala ka na ng paniniwala doon. Maliban doon, sins of infidelity, kasi nakikinig na siya sa iba
So, sins of infidelity na yon, indifferentism na yon, napakarami po na kailangan niyang kailangan niya i-confess muna sa pare. Pero kapag yun ay dininay niya, so pwede niyo subukan, kapatid, no? Pero pag dininay niya sa pare yun, hindi siya bibigyan ng absolution. Wala na po tayong magagawa doon, kapatid. Okay. Okay. Maraming Mm. salamat, Bro Angel. Yes po. So, sana ma-convince niyo po, no? Kasi talagang hindi yan bibigyan ng kahit sino naman kahit sino pagka medyo Hindi, tumatawag ako sa nagduda cellphone ka, mismo, hindi sinasagot. doon pa lang sa anointing of the sick, may pangungumpisal na po yun. Pag hindi na siya nagsalita doon, wala na yun. Malabo na po yun. So, hindi talaga siya bibigyan po, no? Hanggat hindi niya lahat yun may confess, lahat ng mga sinabi po natin dito ayon sa Simbahan 2089 po. So minsan nga kasi nagbabangayan niya kami sa bagay na yan, so talagang ibang matigas mo na i-convince, pero tinatry ko pa rin na ma-convince siya. So maraming salamat, Bro Angel. Salamat po sa Diyos po. Sabi naman ni Nato Alenton, si Kristo ay hindi po Diyos. Siya pinili mula sa mga tao. Ang ginamit niyang talata, Isaiah 49, 1-3. Ito yung isang patunay na si Nato Alenton hindi talaga naturuan ng tama. Kasi ang tinutukoy sa Isaiah 49, 1-3 ay ang Israel. Hindi si Kristo tinutukoy dyan. Bakit? Si Kristo mismo was truly God. Basahin ko Christ was truly God, but he did not try to remain equal with God. So Christ was truly God. Kaya hindi siya gaya na sinasabi nitong sa Isaiah, kasi sa Isaiah 49, 1-3, yan ay tumutukoy sa Israel. Kung babasahin natin yan, tingnan ninyo makinig kayo sa akin, kayong mga naninirahan, ito makinig kayo sa akin, kayong mga naninirahan sa malalayong lugar. Hindi pa man ako isinilang, hindi pa man ako isinilang. Sino yung ako na yan? Tinawag na ako ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. Sinong ako yan? Ginawa niyang kasintalim ng espada ang mga salita ko. Iningatan niya ako sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Ginawa niya akong parang makinang na pana na handa ng itudla. 3. Sinabi niya sa akin, Israel. Ay. Kawawa si Nato Alenton. Niloko ng kanyang tagapagturo. Pinalitaw ng kanyang tagapagturo na si Kristo daw ang nagsasalita dyan. Mali. Ang nagsasalita dyan, si Isaias, nagre-refer siya sa buong Israel. Israel, ikaw ay lingkod ko, sa pamamagitan mo, pararangalan ako ng mga tao. So, naturuan ng mali si Natoy Alenton. Natoy Alenton, ano man ang ituro sa iyo ng iyong mga ministro, dapat dyan, saliksikin mo muna sa mga Bible scholar kung pabor ba ang mga Bible scholar, mga. Kailangan mong maghanap ng 5 to 7 Bible scholars kung tugma ba ang sinasabi ng tagapagturo mo. Dahil mukhang niloko ka na naman gaya ng ginawa ni Michael Sandoval doon sa Efeso 2:15 na kanyang binago ang kahulugan na binisto naman ni Kaburnok. Kaya,
Yes, Brother Angel Santos. Maalala ko tuloy yung kay Cabor kanina, yung kay James. Pinag-aaralan ko yung sinasabi niya. No? Nung una, ang daming binigay na reference yung sinasabi niyang iano niya, no? Ang daming reference. Tapos, ang sabi niya rito bandang huli, iisa reference ang binigay, no? Palpak pa, so baptist pa. Pero sabi niya, natawa ko. Sabi niya, naku, alam niyo po, yung mga reference, yung mga modern reference, sabi niya, no? Yung mga modern reference, dapat hindi na anuhin yan dahil tingnan natin yung mga luma, original. Mga, ito yung term niya, yung mga. Tapos, may binasa siya kay Campbell. Pagbasa niya kay Campbell, ayan po, sabi niya, patunay na mga reference. Natawa ko mga reference, iisa reference. Iisa binigay, pero ginawa niyang plurals, ang dami daw niyang reference. Iisa binigay, baptist pa. Pero sabi niya, hindi daw baptist. So, nakakalungkot lang, no? Mga biktima sila ng mga mangangaral. So, sana ipag-pray natin to. Kawawa naman itong mga taon to. Ayan, yan na naman, yung Iglesia ni Cristo, no? Nakakalungkot. Ipag-pray po natin sila. Kaya nga sabi ko, nung narinig ko yung kailangan may Bible scholar na mga, na? Hindi isang scholar lang. So mayroon ka mga references. Sabi ni Mac, mga daw, samantalang iisa binigay. So yun lang, nakakalungkot lang. Ipag-pray na lang natin mga biktima lang sila ng mga maling mangangaral. Yun na nga, yun ang problema doon kay James Orenciada. Dahil makakita lang ng referensyang tila pabor sa kanya, hindi na dino-double check. Na dapat sana dino-double check niya mga referensya. Kaya nung nangyari sa debate naming dalawa, gumamit siya world history. Ang papacy daw, doon daw nagsimula kay Pope Gregory XIII. XIII ba yun? Pope Gregory, basta Pope Gregory. Ngayon, nang hindi ko tinanggap, sabi niya, ako daw ay namimili ng mga referensya. Sana dinoble check niya. Dahil before sa existence ni Pope Gregory, merong Pope Damaso na nag-utos kay Saint Jerome na i-compile ang Bible. Dapat sana siniguro niya na hindi siya madadapa doon. Kaso nadapa talaga siya doon. No? So yan ang isang palatandaan na hindi siya nagdo-double check ng kanyang mga referensya. Marami talaga gumagawa ng referensya at dapat yung pag-ingatan kapag pastor na ang author ng referensya. Pag pastor ng author ng referensya, walang ibang target yan kundi makapag-convert ng Katoliko. Kaya hahaluan nila yan ng kasinungalingan gaya nung sa SDA na ginawa ng history, pinagpapatay daw ni Emperor Diocletian ng mga Bible believers. Pinagpapatay, wala pang Bible nung panahon yun. Kaya, ala talaga.